Laila de Lima na ngayon incoming representative ng mamamayang liberal, party list representative po. Malinaw niya sa konstitusyon. Once the House transmits on a completely different role mandated by the Constitution, the Senate has a constitutional duty to conduct the trial and cannot simply dismiss the impeachment case without a formal trial pertaining to the draft resolution initiated by Senator Bato de la Rosa that is now being circulated among senators. Garapalan po yung ginagawa nitong si Bato de la Rosa. Kaya nga, pag lumabas po yung abogado na si Attorney Jesus Falsis, the legal giants have spoken. Welchis Escudero dare defy them. Nagsalita na niya yung ating mga legal giants, mga legal luminaries, mga constitutional. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kailangan mga manuy, mga manay. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. O ngayon, tabi muna natin yung joke time portion kasi yung mga issue ngayon mga kababayan seryoso. So hindi bagay na joke tayo ngayon mga kababayan. Siguro sa mga susunod natin na mga episodes dito sa ating programa. But meantime po, focus muna tayo po dito sa seryosong issue ng impeachment trial ni Sara Duterte na gustong isabotad sa paniwala ng ating mga mamamayang Filipino at maging ng mga legal luminaries. Gustong isabotahe yata ng Senado ng mga kaalyado po ni Sara Duterte, ni Digong. Ang intention maliwanag, hindi na ituloy ang trial para hindi makapag-present ng mga ebidensya. Yung prosecution panel, they want to terminate the impeachment case without the benefit of trial, which is a betrayal of public trust. Kung ano yung akusasyon kay Sara Duterte sa Articles of Impeachment, nakasama doon ang betrayal of public trust. Yun ngayon ang ginagawa ng Senado. Tama itong mga sinabi ng House Prosecution Panel. Yan po. Sabi ni dating Senador Laila de Lima na ngayon incoming representative ng mamamayang liberal, party list representative po. Malinaw niya sa konstitusyon. Once the House transmits an impeachment complaint to the Senate, it is the Senate constitutional duty to convene as an impeachment court. No ifs, no buts, no excuses. And when powerful figures are accused of grave abuse, silence is complicity, delay is betrayal. So dami na pong traidor dito sa ating bansa. Nakakalungkot kasi yung mga traidor, they are our elected officials. Madaling sabi, nakapili tayo ng mga opisyal ng ating bansa na mga traidor sa mga Pilipino. Hindi yung interes ng ating bansa, ng ating mga mamamayang Filipino ang kanilang sinusulong, kundi interes ng iilan lang, ng kanilang kaalyado. So this time, ang mga kababayan, ayaw nilang idiretso yung impeachment trial. The Senate now is under trial. And there is an increasing outrage laban mga kababayan sa Senado. Sa perceived cover-up na gusto nilang mangyari sa pamamagitan mga kababayan na hindi na ipagpatuloy ang impeachment at trial kay Sara Duterte. I-dismiss na lang, de facto dismissal. Isabi nga ng iba, impacto niya ito, impacto hindi de facto. Impacto dismissal. Itong mga nasa likod ng de facto dismissal, although yung resolution mga kababayan hindi pa man pirmado in a numbered. Pero this is an attempt na talagang gusto nila na i-terminate, i-dismiss ang kaso without the benefit of hearing. Sabi ko po sa inyo, huwag tayong papayag at natutuwa tayo mga kababayan kasi there is a growing outrage ngayon. Kung saan, kung hindi nila papanagutin si Sara Duterte, ang Senado ngayon ang ating papanagutin. Sila yung ating i-convict through people power. May nakaamba na po na people power. Pag diniretso nila ang pagsasabutay mga kababayan dito sa impeachment trial. Kaya sabi po ni Chil Jokno, Akbayan Party List Representative, when the Senate acts as an impeachment court, it casts off its robes as a lawmaking body and takes on a completely different role mandated by the Constitution. The Senate has a constitutional duty to conduct the trial
and cannot simply dismiss it through a resolution. Upholding accountability and justice is a constitutional mandate of the Senate and a fundamental part of good governance. Yan ang naging statement ni Chel Jokno kahapon. And yung kanyang partido, mga kababayan, party list, Akbayan Party List, is planning to mobilize a mass action to compel the Senate to start Sara Duterte trial. You can just imagine itong mga senador natin. Kailangan pang itulak, kailangan pang puwersahin natin para magtrabaho. Saan ka nakakitang klase ng mga senador, mga kababayan, na kailangan mo pang itulak, kailangan mo pang i-pressure sila para gampanan ang kanilang trabaho, mandato ng ating konstitusyon. So talagang nakakabwisit, mga kababayan. Yan ang rason bakit there is a growing outrage from among the public ngayon po, mga kababayan, at tanda nilang dambahin ang Senado. Dahil gusto nilang pagtakpan itong si Sara Duterte. Yan ang perception ngayon dahil sa kanilang pansariling political interest. Kaya sabi dito sa balita, mga kababayan, a series of mass actions will be conducted by Akbayan Party List along with civil society coalition Tindig Pilipinas to demand the Senate to comply with its constitutional duty to try Vice President Sara Duterte in an impeachment trial. So sabi ng Akbayan, itong series of mass actions gagawin sa June 9 hanggang June 11. The mass actions will kickstart with a People's March and an ecumenical gathering in front of the Senate building in Pasay City on June 9 with a crowd of more than 3,000. This will be followed by a People's Vigil on June 10 and culminating on June 11 with a day of action for truth and accountability march of more than 5,000 participants, sabi po ng Akbayan. So initial lang yan po na number na yan. Pag nakita ng mga mamamayang Pilipino na talagang ginawalang hiya ng ating mga senador, ang ating saligang batas, malamang sa malamang, barikadaan na ninyo. Huwag ninyong palalabasin dyan. Mag-vigil kayo for 1 week. Huwag ninyong palalabasin dyan sa Senado. Yang mga senador na nangwawalang hiya sa atin, hanggat sila mapilitan, mga kababayan, na gawin ang trabaho, or else kung ayaw nilang gawin ang trabaho, palayasin na ninyo dyan. Alad ka rin ninyo. Dyan sa Senado, itulak ninyo po. Ilubog ninyo sa Ilog Pasig. Sa burak ng Ilog Pasig kasi doon sila nababagay. Yan ang gawin natin dito sa mga senador. Kapag kukonsente nila sa ginawa ni Sara Duterte, yung ating Pangulo pinagbantaan, ipapapatay. Si Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, at yung iba pa na nakapalaman sa sakdal, lalo na yung alleged na paglustay sa kaban ng bayan. Wala silang karapatan to occupy that positions in the Senate bilang mga senador. They're representatives of the people. Yung interest natin, kung ayaw nilang i-represent, umalis sila dyan sa Senado. Kasi yan na Senado, ang dapat nakaupo dyan, naglilingkod sa ating bayan. Sabi dito, Akbayan believes that the Senate should fulfill its constitutional duty to convene the impeachment court. In the same statement, Akbayan Party List President Rafaela David emphasized that the people's task now is to remind the Senate leadership of their constitutional duty to convene the impeachment court. To delay niya this task not only violates their sworn oath, but also adds to growing suspicions that they are favoring BP Sara. Yun man talaga po. Proud na proud sila, mga kababayan, na tawagin silang Duterte Senators. At during the campaign nga po, ang tawag sa kanila, ang tawag nila sa kanilang sarili, Duterten. Sabi nga natin, kung senador man lang sila ng mga Duterte, di magsweldo sila galing kay Digong, galing kay Sara. Pero, wag silang uupo dyan sa Senado. Kasi yan na Senado po, ang dapat umupo dyan, senador ng bayan. Hindi senador nung kung sino man, mga kababayan. Kaya sabi dito, this unusual delay niya is needlessly eroding the public trust in the Senate and inviting our citizens' anger. The public sentiment wants her to face trial. They are patiently waiting, but the patience has limits. She warned. Tama po. Ulit-ulit nating sinabi, huwag ninyong sasagarin ang pasensya ng ating mga mamamayan kasi po, kakalad ka rin kayo dyan. Kung paano si Erap Estrada tumakas, papuntang Ilog Pasig, doon na lang sa dumaan, doon ang mangyayari sa inyo. But it's not from the palace, kundi galing dyan sa Senado. Kayong mga senador, you'll be forced to leave the Senate
Pag nilosob kayo dyan, ang galit na mga mamamayang Filipino kasi sinagad ninyo yung pasensya. The group likewise condemned the illegal attempts to dismiss the impeachment case without a formal trial pertaining to the draft resolution initiated by Senator Bato de la Rosa that is now being circulated among senators. Garapalan po yung ginagawa nitong si Bato de la Rosa. Kaya nga, pag lumabas po yung pinag-uusapan na warrant of arrest mula po sa ICC to be served by Interpol through General Torre, siguro pag nagkaroon po ng arrest, kasama doon si Sara Duterte, pati si Bongo yata, and other former PNP officials, sigurado mga kababayan, magtatalunan yung ating mga mamamayang Filipino sa tuwa. Kasi ang ibig sabihin yan, yung mga problema ng ating bansa na bawasan. So sabi po ni David, it is absurd to have a dismissal of a case when there has not been a formal hearing. They are asking for acquittal without holding a hearing. Harap-harapan po, garapala na pagsalaula sa ating saligang batas yung ginagawa ng Senado ngayon sa pamumuno po ni Chis Escudero. Kaya si Chis Escudero, sumama ng tingin ang ating mga mamamayang Filipino dahil sa mga pangyayaring ito mga kababayan. So padami ng padami ang naglalabas ng kanilang mga statements of condemnation. Una yung UP, College of Law Faculty members, then the San Beda. Ngayon mga kababayan, ito ng mga OFWs. Yan Overseas Filipinos Islam Senate's vague legalist-laden excuses and BP Sara impeachment. Yan report ng abogado.com.ph. Sa statement na pinalabas ng Overseas Filipinos for Good Governance, said it stands in solidarity with civil society and legal groups demanding immediate Senate action in condemn what is described as malicious moves to derail the process. Sabi po ng grupo ng mga OFWs, we deplore the delaying tactics of Senate President Francis Chis Escudero and the equally unacceptable moves of Duterte-aligned senators such as Senators De La Rosa and Francis Tolentino. The group said, adding that such action violate the constitutional mandate to assess the merits of impeachment cases against high-ranking officials. Sinira ni Kabayang Chis Escudero, niraot niya ang sa iyang reputasyon. Pag dai kabayan nanindugan sa tama, ini na ang katapusan kan sa imong political career. This will be the end of your political career kasi tutuldukan siya ng ating mga mamamayang Filipino. At ako, kahit ako Bicolano, sasama ako sa mga grupo that will heavily campaign against your candidacy. Aaraw-arawin ka namin. Isusumpa ka namin kahit kalapit province ka namin. You are from Sorsogon, I am from Albay. Mas gugustuhan ko pa, in case lumalagan kapag presidente si Laila de Lima or vice presidente si Laila de Lima o kumandidato si Laila de Lima sa pagkasenador, ibalik natin sa Senado si Laila de Lima or si Antonio Trillanes. Dati man Bicolano yan si taga-digdi sa Ligao, from Ligao City, itong si Antonio Trillanes. Dati ayaw ko dyan, pero ngayon sa kanyang paninindigan, tayo naman, madali tayo magbago para sa kabutihan ng ating bansa. May mga bagay na hindi natin nagustuhan noon kay Trillanes. Pero ngayon maganda yung kanyang ginagawa. Madali naman tayo magpatawad mga kababayan. Ganon tayo. Kasi Kristiyano tayo Pag mali, we condemn. Dapat ganon. Si Chis Escudero, kung magbabago siya ng kanyang posisyon, mababago din ang ating pananaw. Pero pag pinanindigan ni Kabayang Chis Escudero yung mali, then hindi natin palalampasin kahit kababayan natin. Ikokondina natin at isusumpa natin itong si Chis Escudero. Hindi naman tayo tulad ng mga kulto ni Digong, ng mga DDS. Kitang-kita na. Ako dati akong supporter ni Digong. Alam nila yan. Dati anya, yan mga sinasabi sa akin ng mga ng mga DDS. Dati anya, kaumaw-umawi mo si Digong. Tama kayo noon. Pero nang makita natin na mali na yung ginagawa, hindi man pwedeng we support. Si Sara Duterte, binoto natin. Kasi in-endorse ni PBBM. Pero tingnan ninyo yung ginagawa. Alangan mang isupport pa natin ang ganyang manifestation, ganyang pinapakita at mga ginagawa. Diba? Hindi man tayo kulto, blind follower. We support yung mga magagandang gawa, we condemn yung mga mali. Yan ang dapat na pag-ugali po natin. Kung talagang may pagmamahal tayo sa ating bansa.
Yung iba sinasabi, Marcos loyalist daw ako. Hindi man po ako Marcos loyalist. Di man po ako member ng mga grupo. I am supporting the President. Pinampanya natin mga kababayan. Kasi maganda yung kanyang programa. Imbes i-support natin si Leni Robredo, nakita ko, mas maganda yung programa. At Bicolano ako. Iniisip natin buong bansa eh. Hindi lang yung Bicol eh. Kung iisipin ko lang yung Bicol para makapag-produce ng sarili naming presidente, si Leni Robredo na sana yung sinuport ko. Hindi parokyal yung ating pag-iisip po. Hindi pang sarili na dito lang na Bicol. Ang Bicol, parte ng buong Pilipinas, just like Mindanao. Dapat yung perspective natin, yung pag-iisip natin, hindi lang nakapokus sa isang lugar, kundi sa kabuuan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon tayo po. Sasabi ng mga OFW, nagagalit sila sa ginagawa ni Escudero, accusing him of deploying vague and legalist-laden excuses that distract and mislead the public while eroding democratic institutions and undermining public trust. Just imagine, sila na mismo yung sumisira sa institusyon. That is historically yung Senado, the last bastion of democracy. Sila na ating mga representative, sila yung ating mga hinalal bilang senador. Sila mismo yung nagba-violate ng ating saligang batas. Payag tayo sa ganun po. Kung sila mismo ang lumalabag sa ating saligang batas, ano pa yung ating mga mamamayang Filipino? Tama po? Konsentidor sa mga maling gawa. Hindi tayo papayag na ganon ang kanilang gagawin mga kababayan. Kung kailangan nating puwersahin sila through people power, ayaw natin sana ng ganon. Then we will be forced to do so para lang ma-preserve natin ang ating mga institusyon. The law and order dito sa ating bansa. Kasi sabi ko nga, pag hindi natin pinapanagot si Sara, libre na sa bawat isa sa atin kasi iisipin ng bawat isa sa atin, lalo ng mga kabataan, okay lang yung magbanta. Ipapatay ang presidente, mangontrata ng assassin, ipapatay yung presidente. It will become normal. Gusto ninyo ng ganong ori ng society? Parang yung ating bansa, bumalik tayo sa panahon ng mga barbaro. Uncivilized world, mga kababayan, na ginagamit sa dahas ang lahat. Bayag kayo sa ganun po, mga kababayan. Wala nang tinatawag na civility, law and order. Wala na po. Si Luke Espiritu, hindi ko gusto. Pero yung mga statements niya, ngayon, very true. Ito po, pakinggan ninyo po. Si Luke Espiritu sa kanyang statement. Consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang sinira niya yung consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi binagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino. Referring to Digong. Kundi ang values ng mga saka kay Pilipino. Sara. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay. Para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa, kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi yung mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa support. Naman na natingala mga kababayan ni Sara Duterte, nasanay na makinig sa patayan. Yun din ang ginawa niya. Binantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ang laman ng first article of impeachment na gustong palampasin. I-dismiss na lang. De facto dismissal mga kababayan. So, tama yung mga sinabi ni Luke Espiritu. Dino-normalize natin yung violence. You see? Pagkatapos ganito, ang gagawin ng mga senador, inuupuan mga kababayan, ang impeachment trial gusto nilang i-terminate. Kaya sabi po ng abogado na si Attorney Jesus Falsis, the legal giants have spoken. Will Chis Escudero dare defy them? Nagsalita na niya yung ating mga legal giants, mga legal luminaries, mga constitutionalists,
mga deans ng mga universities, College of Law, the UP, Sambeda, nagsalita na po sila. Ang tanong kay Chis Escudero, magbibingi-bingian ka ba? Kaya susugo dyan sa Senado, mga kababayan, sa June 11, kasi may peligro na yung naiikot mga kababayan na resolusyon ni Bato, pipirmahan nila yon at saka ipapasa nila to terminate impeachment case without trial. Sinusukat ni Bato, kaya nag-leak yon mga kababayan, sinusukat ni Bato ang pasensya ng ating mga mamamayang Filipino. Trial balloons yun po. Tinitingnan nila kung organic ang outrage ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya magmomobilize muna mga kababayan ng 5,000 people. Ang pupunta mga kababayan sa harap ng Senado. Yung iba papasok para kausapin muna yung ating mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin na naayon sa ating saligang batas. Pag hindi, sigurado magsiswell siya, dadami ng dadami ang susugod sa Senado hanggat barikadaan sila at hindi na makalabas. At malamang sa malamang ang mangyari niyan sa galit ng mga tao, kaladkarin na po sila at ipadlock ang mismong Senado. And I think si General Torre will not intervene kasi may mga senador na nagsalita, mga kababayan, ayaw sa kanya. DBO pa, General Torre, wag mong pakialaman yung outrage ng mga tao. Bahala sila sa buhay nila. Kasi sila ang dahilan kung bakit nagagalit yung ating mga mamamayang Pilipino. Sinagad nila yung pasensya. Yan sabi dito sa balita, as legal heavyweights speak out against the Senate's delay of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte in the proposed dismissal of the case, lawyer Jesus Falsis questioned whether the chamber can justify dismissing their experts' opinions on the issue. Falsis pointed out that the signatories to the University of the Philippines College of Law open letter who called on the Senate to conduct the impeachment trial include constitutional law experts and leading authorities in their fields. Some of the signatories are former International Criminal Court Judge in UP Law, Dean Raul Pangalangan, Constitutionalist Dante Gatmaitan, Gwen De Vera, Tony Lavinia, Indian Molo, and maritime law expert J. Batumbakal. Falsis also pointed out that Rene Sarmiento and Christian Monsod, who were among the framers of the 1987 Constitution, likewise said it is the Senate's duty to conduct the trial, which may continue into the 20th Congress. This is part of the Senate's duty under the fundamental law of the land, which provides for impeachment as an accountability mechanism, sabi po nila. Senator Coco Pimentel also aired a similar sentiment. Ang point ko ay papalagba si Senator Chis Escudero sa mga legal luminaries na ito. He also reminded Escudero that the Constitution is supreme to the Senate plenary. After the Senate President earlier said it is up to the plenary to decide whether to continue with the impeachment trial or not. Have you forgotten the doctrine of constitutional supremacy? Convene and start the impeachment trial now. Ang gustong mangyari po ni Chis Escudero, through the decision of the plenary, submit daw sa boto. So i-repeal nila yung provision ng konstitusyon, i-define nila yung mandato ng konstitusyon to forthwith proceed with the trial sa pamamagitan lang po ng resolusyon. Saan ka nakakitang ano nangyari sa pinag-aralan po ninyo, kabayang Chis Escudero? Sa law school mo, ano nangyari? Bigla na lang ba na nag-short circuit yung utak mo? Na-delete bigla yung pinag-aralan mo sa law school? Na hindi yan po pwede na ganyang ideya po ninyo? Sabi nga po ng mga political commentators ngayon, alam nga naman niya, si Escudero, hindi niya alam, naging bobo na ba siya? Hindi niya tayo naniniwala. Kahit na kay Bato de la Rosa, hindi niya naintindihan yung batas. Paniwala mga kababayan ng mga political commentators, talagang sinasadya nila. Alam nilang mali, pero gusto pa nila mga kababayan na gawin just to serve the interest of Sara Duterte. Saan nga nakakita niyan mga kababayan? Na dahil sa kanilang alliance, support, loyalty sa isang pamilya, kaya na nila mga kababayan na baliin yung ating saligang batas. Payag kayo sa ganon? Anong klaseng mga tao ito? Nawala na yung kanilang mga pinag-aralan dahil lang sa kanilang loyalty sa isang pamilya. Nawala na sa hulog yung kanilang pag-iisip. Huwag tayong papayag na gamitin yung institusyon
ang Senado para sa kanilang pansariling interes po. Yan ang punto natin dito. So, tayo natutuwa kasi kahit na si Senator Alan Peter Cayetano na kaalyado nila, hindi pumapayag na walang trial na mangyari. So, nakakita tayo ng liwanag. Yan o. No choice but to hold impeachment trial versus Duterte, sabi po ni Alan Peter Cayetano. Ganon din si Win Gatchalian, si JBR Sito. Nauna na sila na nagsalita. And sana other senators, mga kababayan, magsalita na rin. Pati yung mga incoming senators, mga bagong napiling senador. Magsalita kayo. Sabi ni JBR Sito, tama. Hindi nangulagan niya sinusupport natin yung impeachment trial. Ang boto ko na, conviction. Hindi ganon. Kailangan na niyang mapakinggan. Kasi yun ang mandato ng ating konstitusyon. To forthwith proceed with the trial. Mapakinggan yung mga ebidensya, maipresenta. Then, yung defense, kung mahina yung mga kaso, di balikta din ninyo. Kayang-kaya yan ng mga legal defense ni Sara Duterte kung talagang hindi man nagkasala si Sara. Then, acquittal ang boto. Matatanggap yan ng ating mga mamamayang Pilipino. Hindi nila matatanggap po yung walang trial, inacquit ninyo at terminate ninyo ang kaso without trial, which is a gross violation of our Constitution. Si Ping Lacson nagsalita na rin, mga kababayan, incoming senator. Sabi ni Ping Lacson, that unnumbered, undated, in an authored Senate resolution was a clear attempt to usurp the authority of the impeachment court, which the Senate President apparently is reluctant to convene with just 3 session days left before its sine die adjournment for reasons only he knows. If the present Senate does not constitute itself into an impeachment court before the 19th Congress adjourns sine die on July 13, there is no court to cross over to the 20th Congress. Then, the legal issue becomes even more complicated. Mananagot, mga kababayan, si Chis Escudero kasi siya ang umupo niyan. Hinat-short nila yung sesyon. Sa calendar ng session ng Senado, dapat February 7 pa sila mag-adjourn. In-adjourn nila yung session February 5. Sa motion ni Joel Villanueva, makikita ninyo dito ang intensyon talaga nila na upuan para ubusin yung panahon, yung oras. Tapos, ngayon, ang sinasabi doon sa impacto dismissal ni Bato de la Rosa, wala na anyang time kasi para pag-usapan pa yan. I-terminate na lang natin, i-dismiss natin. Kita ninyo? So lumalabas talaga. Nagsabuatan sila po. Sabuatan ng mga senador na kakampi ni Sara Duterte. Malinaw po yon. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagdadaldal ni Chis Escudero sa press con niya para i-justify yung kanilang pag-upo. Sinisisi, tinuturo ngayon si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, mga kababayan, ginawa na nila. Yung Congress, ginawa nila yung trabaho. Sabi ni Martin Romualdez, nasa inyo na ang bola. Kung inupuan ito ng Congress, yan ang akusasyon ni Escudero ng 2 months. Kayo hindi lang ninyo inupuan, tinulugan pa ninyo. Hinigaan ninyo, tinulugan ninyo 4 months. Hindi kayo makakaligtas sa inyong pananagutan sa ating bayan pag hindi ninyo tinuloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kayo ngayon ang mananagot na mga senador. O ngayon, tama itong komentary ni Antonio Contreras. The Senate on trial, democracy duty in the impeachment of Sara Duterte. Imbes na on trial, ang dapat na on trial si Sara Duterte kasi siya yung akusado. Siya yung na-impeach. Ngayon, ang on trial na yung Senado. Kita ninyo? Kaya sabi dito sa kanyang column sa The Manila Times, as the Senate prepares for one of the most consequential impeachment trials in Philippine history, the question before us goes beyond the charges against Vice President Sara Duterte. It is a test of the Senate's integrity, of our Constitution, and of the Filipino people's demand for accountability. The charges are grave: misuse of confidential funds, abuse of power in alleged threats to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady and Speaker of the House. These are not minor lapses in procedure. They represent serious breaches of public trust and demand nothing less than full and transparent adjudication. Yet some have floated the idea of dismissing the case outright or halting it if the trial extends into the next Senate. These proposals are not just legally questionable, they are
democratically dangerous. Tama po si Antonio Contreras, Professor Antonio Contreras. Peligroso ito na ginagawa ninyo mga senador. Pag hindi ninyo sinailalim sa trial, di ninyo ginawa yung inyong trabaho, kayo ngayon ang haharap sa trial, in judgment ng ating mga mamamayan. Yan ang kakaharapin po ninyo. Kaya sabi niya rito, any country long scarred by elite impunity, a Senate that refuses trial will not be forgiven, di kayo mapapatawad. Justice functionally dismissed is still justice denied. Filipinos are increasingly engaged, politically conscious, and intolerant of evasive maneuvers. Public scrutiny today is intense and unforgiving. 90% po sa ating mga mamamayang Filipino based sa WR survey, gusto na harapin dapat ni Sara ang impeachment trial. So 90% ng ating mga mamamayan susugod po sa Senado para palibutan kayo dyan at kaladkarin kayo dyan sa Senado dahil hindi ninyo ginagawa ang inyong trabaho. Sabi po ni Contreras, this moment is critical. Senators must know that every word they speak and every vote they cast will be recorded in history. If they convict, it must be because the evidence demands it. If they acquit, it must be because the case is unproven, not because of loyalty, fear, or convenience. And this can only happen if there is a trial. Tama po, hindi yung cover up. This is an attempt of cover up, mga kababayan, ng mismong Senado sa mga kasalanan ni Sara Duterte. Kaya ayaw nila na idiretso yung trial, mga kababayan. Kasi sabi nga natin sa mga nauna nating video, malamang sa malamang kasi napakalakas ng ebidensya to convict Sara Duterte. Once na naipresent yung mga ebidensya, mahihirapan sila kasi. Yung mga kalyado ni Sara Duterte sa Senado, mahirapan sila na i-acquit. Kaya pinipili nila ngayon na wag nang mag-trial para hindi na malaman ng tao. Cover up yung mga pagkakasala ni Sara Duterte. Yun, hindi papayag po ang ating mga mamamayang Pilipino. Si Sara, kung yung walang kasalanan, i-acquit ninyo based sa merito ng kaso, sa ebidensya. Kung mahina yung ebidensya, gawa-gawa lang, kung yan ang paniwala ninyo, pinipersecute lang si Sara Duterte, di ibig sabihin walang ebidensya. Politika lang. O di i-acquit ninyo, pero hayaan ninyo na dumaan siya sa trial para din ito sa kanya. Kaya sabi ni Contreras, in truth, it is not just Sara Duterte on trial. It is the Senate itself. It is the question of whether our institutions can still serve the people, not just the powerful. Whether our democracy still breathes, and whether the Filipino people can still hope for truth and justice when power is in the dark. Well said, Professor Antonio Contreras. Tama po yung kanyang sinasabi. Ang nangyari ngayon, hindi na si Sara nakatutok yung trial. Kasi yung trial para kay Sara, gusto nilang isabotahe. On trial na, mga kababayan, yung Senado. In the bar of public opinion, mga kababayan. Kaya sabi niya dito, if the Vice President believes in her innocence, let her prove it, not with propaganda, but through a public rule-based trial. Let the Senate rise to the occasion, not as partisans, but as jurors of history. Let the people bear witness to a process that honors both the Constitution and the trust. Duterte herself openly wishes that the trial continues, even lasting over the prospect of a bloodbath. Kaya nga po, sabi ni Sara, bloodbath. Ibig sabihin, very confident siya na malulusutan niya ito after the trial. Pero ang lumalabas, di man pala totoo ang intensyon ni Sarang bloodbath. Handa siya dumaan sa trial. Yun pala ang intensyon, mga kababayan, impaktong dismissal ng kaso. Dismissal ng kanyang kaso ng mga impaktong senador. Ito po yung mga legal luminaries, mga kababayan. The legal heavyweights supporting the impeachment trial. Former Supreme Court Justice Adolfo Asconia, former Supreme Court Justice Jose Vitog, former Comelec Commissioner Luis Tito de Guia, former Representative Erin Tanyada, San Beda Law Dean Ranilo Aquino, former Dean Ateneo School of Government Tony Lavinia. Yan ang sabi rito. Several legal and academic luminaries expressed agreement yesterday that Vice President Sara Duterte's impeachment trial should not be delayed any further, stating that the phrase trial shall proceed forthwith should not be too difficult for senators to comprehend.
Walang rasonan niya para i-postpone ang trial. I cannot understand why Senator Chis Escudero refuses to get the trial at the Senate started. Sabi po niya ni Attorney and Father Ranilo Aquino at itong mga legal luminaries, mga kababayan na na-mention natin. So malinaw pong sinasadya nila. Tinitest nila kung hindi aangal yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya importante po talaga na maging mapagbantay tayo, be vigilant, ngayon pong mga susunod na araw. At kung malapit lang kayo dyan sa Senado, nananawagan tayo, sumama na muna kayo. Ako kasi taga Bicol sa mga ultimate actions. Pag ano po, this will be my first time masasama sa EDSA People Power. Hindi man ako sumasama sa mga rallies po. Pero itong ginagawa na yan ng mga senador po, I'll be forced na sumama, pumunta mismo dyan sa Maynila. Meantime, si malayo man ako, dito na muna tayo sa social media. Kayo na muna dyan sa Metro Manila. Marami naman po ating mga mamamayan dyan sa Maynila ang talaga nadismaya, galit na sa behavior ngayon po ng Senado. Kabayan po ninyo yung marcha ng Tindig Pilipinas Akbayan, another civil society organization. Simula June 9, 10, and 11. Sa June 10, vigil po hanggang 9 o'clock yata yon sa schedule. Tingnan ko so yung schedule po para alam ninyo. O ito muna, i-replay ko sa inyo. Tinanong yung mga estudyante, sabi dyan, mas matalino ka ba kaysa sa senador? Ano sa Tagalog yung forthwith? Tinanong yung mga estudyante, mas matalino pa yung mga estudyante kaysa dito sa mga senador, mga kababayan. Ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Madalian. Starbuin lang kita, ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Agad-agad po. Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Paano sa Tagalog ang forthwith? Agad-agad. Tanongin lang kita, na sa Tagalog ang forthwith? Agad-agad. Wow, thank you po. Mukhang mas matalino pa kayo sa senador. Ano ba sa Tagalog ang forthwith? Agaran po. Sir! Oy, Starbuin lang kita. sige lang boss. Ano po sa Tagalog ang forthwith? Hindi ko mabilisan. Mabilisan, no? Ang galing. Mukhang matalino pa ito sa senador, Talaga. Madam, ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Para sa akin po, sa Tagalog ng forthwith ay agad-agad po. Sir, ano po sa Tagalog ang forthwith? Ang pagkakalam ko po is madalian, yung agad-agad na po. Galing, tama. So pag hindi pa sila gumalaw mga kababayan, tanggalin natin by force itong mga senador. Upo natin itong mga estudyante. Kasi mas matalino pa. Itong mga estudyante, naintindihan nila yung simpleng salita. Kasi available naman po. Pwede niyong tingnan, forthwith. Sa dictionary, agad-agad, immediately. Walang patumpik-tumpik. Pero iba na yung pagkakaintindi. Nakakaya itong si Chis Escudero. Kababayan ko pa naman, mga kababayan, yung forthwith sa kanya, naging 4 months. And after 4 months, yun gusto nang i-terminate, ipa-dismiss, impacto dismissal, yung impeachment trial. Grabe katindi po. Garapala na po na panluloko po sa atin, ginagawa ng Senado ngayon. So ito yung activity, mga kababayan, ecumenical gathering and people's march, June 9, 9:30 in the morning hanggang alas 12 ng tanghali. March from Film Center to the Senate. June 10, People's Vigil, 5 to 9 p.m. sa gate po ng Senado. Then, sunod, sa June 11, Day of Action for Truth and Accountability. Call, malakas ang ebidensya, litisin na si Sara. Ang oras po, 1 o'clock hanggang 5 in the afternoon. May march from Film Center of the Philippines, papuntang Senado. Makikita ninyo, mababasa natin dito sa ating mga previous videos, mga kababayan, yung outrage ng ating mga mamamayang Filipino. Yan sabi ni Ba Tuason, makakatipid ng malaking gastusin ng bansa kapag inalis na ang Senado. Bibilis pa ang progreso ng bayan. Sabi ni Marife, abolish the Senate at itapon ang mga anti-impeachment na mga senador sa Pasig River. Sabi ni Mario Baldonado, panalangin ko na malusaw na ang lahing Duterte sa politika ng Pilipinas para sa katahimikan at kaunlaran ng ating bansa. Sabi ni The Rainbow, sana ang mga senador ay katulad ni General Torre na matapang, paninindigan at may bayan. Sabi ni Tamik, request po na i-abolish na ang Senado. Walang silbi po ang Senado. Sir Dante, gawa po kayo ng pa-voting system. Kung agree ba o hindi ang mamamayang Filipino na i-abolish ng Senado.
Isa na po ako sa gustong i-abolish ang Senado. Sabi ni Dano Valdez, abolish Senate and impeach Sara. People power, mga kababayan. Sabi ni Dominado Pimentel, padlak ang Senado or declare martial law in abolish Senate. Sabi ni Fed Saitam, dapat na talagang ma-impeach niyan para wala na siyang chance na makabalik sa politics, hindi siya magandang iemplong leader. Sabi ni Angelica Abbas, people power na, now na, impeach Sara, abolish Senate. Sabi ni Romeo Rituerto, very much correct ka, Sir Dante M. Mas magaling pa ang mga congressmen kaysa sa mga senador. Sa totoo lang, walang binatbat mga abogado ng Senado. Sabi ni Edgar Bueno, hindi pwede na hindi ituloy ang impeachment ni Sara. Sabi ni Randy Aligado, kapag ang Panginoong Hesus na ang gumawa ng kaparaanan laban sa kadiliman, walang masama na mananalo sa kabutihan. Amen. Sabi ni Sen Malinan, tama, kung wala siyang ninakaw, dapat harapin niya. Sabi ni Telmo Malabanan, sana i-abolish na lang ang Senado. Sabi ni Daboy Fernando, huwag nang paupuin sa Senado mga DD Senator Marcoleta, Aimee, Batogo, Rubin, Quezong Piatos, and Villar. Sabi ni Marlon Lamsen, si Bato hindi pwedeng maging hurado sa impeachment ni Sara, super bias. Sabi ni Emily Enriquez, dapat lang i-abolish ng Senado, sayang lang ang perang pinapasahod sa kanila, wala silang mga silbi, naglilingkod sila sa mga Duterte, hindi sa taong bayan. Sabi ni Edgardo Pimentel, dapat lang ituloy ang impeachment kay BP Sara kasi sobra na siya. Isama na ang Senado. Sabi ni Jane Mirafuentes, pag hindi nakinig Sir Dan, doon na tayo sa lansangan, mag-rally sa harap ng Senado. Sabi ni Marife Bellosilio, impeach Sara, abolish Senado. Sabi ni Eva de la Cruz, first time na mangyayari na mag-people power march sa harap ng Senate House ang mga tao. Sabi ni Jonil Marie, tayo na mag-abolish ng Senate. Yan ang gusto nila. At kailangan gawin na ni PBBM i-abolish ang Senate. Sabi ni Mendoza, Sir Dan, tuloy niyo ang paglahad ng katotohanan. Sabi ni Mary El Puerto, impeach Sara, impeach Cheese, impeach Bato. Kita ninyo, nadamay ng impeach. Hindi man po impeachable official ang mga senador. So, ang pwede natin gawin, bantayan natin kung sino ang boboto para i-acquit si Sara Duterte. Pag 2028 po, i-shoot natin sa inidoro silang lahat. Sabi ni SGP, isara ang Senado para makatipid ng government resources. Congress, away better than the useless Senado. Sabi ni Ronald Manapol, sige lang po Mr. Dante para maubaran ang maskara ang mga senador na di tinutupad ang kanilang mandato, sayang ang tax na pinipasweldo sa kanila. Sabi ni Jomar, impeach Sara, protect the president. Sabi ni Ernesto, go to Senado, demolish na, pinaglilingkuran nila si Sara, hindi yung bumoto sa kanila. Go, palayasin ang mga yan. Sabi ni Dr. Rihidab, 2 big universities na, sana UST, Lasal, Ateneo pa. Yung Lasal po nagsalita na. Sabi ni Lia, I fully agreed po sa lahat ng sinabi niyo. Pananarantado na ang ginagawa ng Senado. Kaming mga OFW, gusto namin ng katotohanan. Isa na po ako sa mga naimasmasan na dating DDS. O, kita ninyo. Sabi ni Rom, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4. Kaliwat kanan ng rally para ma-abolish na ang Senado. Sabi ni Edgar Alanis, sa Congress na lang tayo. Sabi ni Victor Danes, nilinaw na nga ni Commissioner Christian Monsod, ang isa sa mga sumulat ng ating konstitusyon, na ang sinabi, hindi pwedeng pigilan ang paggulong ng impeachment at Korte Suprema na rin nagsabi sa kaso ng Pimentel Junior case. Sabi ni Dean Cavander, sana mayroong batas na pag hindi ginampanan ng Senado ang kanilang paglilitis na ayon sa konstitusyon ay dadalhin na ang kaso sa Supreme Court at ipasa na ang walang silbing Senado na yan. Dagdag gastos pa ng gobyerno na ginagastosan ng mga nagbabayad ng tax. Sabi ni Elizabeth, durugin natin ang Senado, Sir Dan. Sabi ni Pedro Domingo, Sir Dan, dapat people power na. Sabi ni Elizabeth Sarabia, people power na po kung kailangan para ma-impeach ang magnanakaw na Rayna Tokhang Sara na yan at para maipadlak ng Senate. God bless Philippines, Lord Jesus. Gising mga kababayan. Ang dami pa mga kababayan na mga reaction, saros, lahat sila. Naggalit na galit na po sa ginagawa ngayon ng Senado. Huwag natin pong tantanan, araw-arawin po natin. At lahat ng mga vloggers po na kumukundi na sa gawain ito ng Senado, i-viral po ninyo. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating channel, click subscribe po
at i-share ninyong i-share para mabuksan ang isipan ng ating mga mamamayan at makisali sa pagkondina sa masamang plano ng Senado na gusto nilang i-dismiss yung kaso without the benefit of trial. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.